Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Iba't ibang lugar sa bansa, binaha ng mga nagpoprotesta sa gitna ng flood control scandal. Congress Miao Kiko Barzaga, si Secretary Vince Dizon naman ngayon ang binanatan. Loyal daw ang kalihim ng DPWH kay Speaker Martin Romualdez. Senior citizen, nalapnos ang balat matapos masabugan ng butane habang nagluluto. Sapul sa CCTV, dalawang magkaibigan, dinukot at pinagnakawan umano ng mga nagpakilalang pulis. Sa sports, Alas Pilipinas hahampas na sa Men's Volleyball World Championship na first time gaganapin dito sa bansa. At eto na nga, Julia Barreto gusto na raw makipaghiwalay pero never say die si Gerald. Totoo kaya ang chismis na may third party na volleyball player? Binaha ng mga nagpoprotesta ang iba't ibang lugar sa bansa sa gitna ng maanumalyang flood control projects. Marami ang nag-walk out sa kanilang mga classroom at meron namang namato ng itlog sa harap ng Senado. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balita ngayon, si Mon Dualdes. Lord Cheryl, iba't ibang sektor ng lipunan at grupo ang nangalampag sa kalsada para kondinahin ang mga katiwaliang nabibisto sa pamahalaan. Lahat ng ito, bahagi na tinatawag ngayong Black Friday protest kontra korupsyon. Sabay-sabay nag-walkout sa klase ang daan-daang estudyante ng UP Diliman sa Quezon City. Lahat sila nakasuot ng itim bilang pakikiisa sa Black Friday protest kontra korupsyon. May ilang kabataang nagbihis ala kontratista na may kinakaladkad na pinahihirapang mga tao. Meron nagsuot ng maskara ng mga politiko. May nag-spray paint din sa kalsada at kumanta ng kanilang pagkadismaya sa pamahalaan. Nakakapikon po kasi meron pong bilyon-bilyong kinukorap yung mga pamilya, yung mga contractors, pero bakit kami po sa edukasyon ay binabansot? Hindi rin ligtas ang UP system pagdating sa mga nakatiwangwang na proyekto. Kabilang dyan ang Facility Center at Newer Arts Building ng College of Arts and Letters na una nang nabanggit sa pagdinig sa Senado. Mag-8 years na po yata na hindi natatayo, hindi binubuksan, ay dahil under din siya sa mga diskaya, under din siya sa DPWH. Doon po bad trip ang mga scholar ng bayan dahil patuloy pong kinukupot yung mga batayang serbisyo sa edukasyon. Hindi naman nalintana ng ilang miyembro ng Gabriela NCR ang ulan habang nag-rally sa tapat ng LRT Carriedo Station sa Maynila. Isa na riyan ang 67 taong gulang na si Nanay Julie na sumali raw sa rally dahil ilang beses nang binabaha ang kanilang bahay sa Quezon City. May flood control project daw, pero nasaan po yun? Bantay sarado naman ang mga pulis na nagkilos protesta. Sa tapat ng Senado, nag-rally naman ang grupong Bunyog Pagkakaisa. Pinagbabato nila ng itlog ang tarpaulin na sinabit sa gate na may mukha ni na Senador Jingoy Estrada at Joel Villanueva. Humigari sila sa kalsada. Panawagan nila panagutin ng mga mambabatas na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Cheryl, Lord, babala ng mga nagkilos protesta, aaraw-arawin daw nila ang pangangalampag sa kalsada at pag-iingay hanggat wala rin napapanagot ng mga sangkot sa di-umano'y korupsyon at iba pang katiwalian na nabibisto ngayon sa pamahalaan. Cheryl, Lord. Maraming salamat, Mon Dualdes. Sugatan ng isang senior citizen matapos masabugan ng canister ng pinaglulutuan niyang butane stove. Hinala ng mga otoridad, sumingaw ang canister bago ang pagsabog. Naasa frontlining balita si John Arua ng News 5 Visayas. Lapnos ang mukha, braso
at iba pang bahagi ng katawan ng 65 years old na si Elisa Lina sa barangay Mambaling, Cebu City. Nasabugan siya ng butane canister habang nagluluto. Nasunog pati ang kusina. Rumisponde ang mga residente. Naapulan nila ang apoy bago dumating ang mga rescuer. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima. Nagtamo siya ng second-degree burn at nahirapang huminga. Gilaksyog ko magtanaw sa akong mamagit kay ngano. Napapaiyak ako sa tuwing pinagmamasdan ko ang nanay ko. Sobrang nakakaawa po talaga siya. Dahil mas mura, butane stove ang ginagamit ni Nanay Elisa sa pagluluto. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng sumingaw ang butane canister hanggang sa sumabog ito. Paalala ng mga otoridad, kapag nakaamoy ng singaw, agad buksan ang pintuan o bintana para hindi nakukulob. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Dahil raw sa pagod at puyat, nadisgrasya ang isang driver ng dump truck sa EDSA Pasay na inararo ang mga concrete at plastic barriers. Nasa frontline na balitang yan, si Nina Ong Pauco. Wasak ang bumper at harapang gulong ng dump truck na yan sa southbound lane ng EDSA sa distrito ng Malibay sa Pasay City. Inararo kasi nito ang mga concrete at plastic barrier, kaya nagkalat din ang mga tipak ng simento. Kuwento ng truck driver na si Samuel Valdez Jr. Papunta siyang Cavite, galing Rodriguez Rizal para maghakot ng basura. Pero dahil pangalawang ikot na niya at wala pa ring pahinga. Kaya idlip ako, mami. Kulang daw kasi sila sa tao, kaya kailangan pa ring bumiyahe. Bakit sir hindi kayo huminto muna nung alam nyo nga inaantok kayo? Tumatawag po yung dispatcher namin, ma'am, na walang truck daw. Na walang kakarga. Sabi nung driver, pabibiyahin daw siya ng bus niya kasi nga nagkukulang sila ng truck. Yung truck, itutow po siya, ma'am. Dadalhin po siya sa impounding. Hindi naman nasaktan ng driver at wala ring nadamay. Pero mahaharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Bahagyaring bumigat ang trapiko sa lugar dahil inakot muna ang mga tipak ng concrete barrier para hindi madisgrasya ng motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Nagsama-sama sa isang pelikula ang mga OG at kinatatakutang kontrabida sa mundo ng Philippine showbiz. Para yan ituro ang art ng pagiging anti-bida sa Contrabida Academy. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Nasampal ni Gladys Reyes, binara ni Maylene Dizon at Dimples Romana. Ilan lang yan sa mga iconic na eksena sa first ever Contrabida Ball para sa launching ng pelikulang Contrabida Academy. Ipinasara lang naman ang 5-star hotel na ito para dyan. Hindi lang basta showdown ng Kamal de Tahanang Contrabida Academy dahil talaga namang sineselebrate nito ang iconic villains ng Philippine showbiz. Kasama rin siyempre sina Michael De Mesa, Odette Can, Rez Cortez, Jean Garcia at Celia Rodriguez. Natiri-eyed pa nga ng alalahanin ng OG kontrabida ng lahat na si Sherry Hill. Si Mama Dimples Romana, starstruck din sa mga kasamang fellow kontrabida. I think I'm the youngest of the faculty. So when I heard about it, I was like, halika na, Direct Chris, let's go po. Kahit na 1 second lang ako dyan, pwede po ako. Bida sa pelikula sina Eugene Domingo at Barbie Forteza. At ayon nga kay Uge, kontrabida ako every shooting. Tanggap ko na yan, Diyos ko. Minsan siguro parang ang dami namang pinapagawa, parang sobra-sobra na, or may dahilan ako. Mapapanood ang Contrabida Academy sa mahigit 200 countries worldwide sa Netflix. Power! Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, itong sangkot umuno sa illegal na online gambling timbog sa pagsalakay ng mga otoridad. Congressman Kiko Barzaga may banat kay DPWH Secretary Vince Dizon na loyal daw kay Speaker Martin Romualdez. Bumuelta naman dyan ang kalihim. At Richie Rivero at Leren Bautista, hiwalay na raw.
Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ito ang arestado sa mga sinalakay na pugad ng illegal online gambling sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Hindi na nakapalag ang mga tauhan ng Small Town Lottery o STL outlet na ito sa Quezon City nang salakayin ng mga otoridad, kasama ng mga pulis sa mga kawani ng PCSO at DICT. Sinalakay din ang isa pang STL outlet sa lungsod. Napag-alamang tuloy pa rin ang operasyon ng mga ito kahit paso na ang license to operate nila. Ginagawa pa raw nila ang lucky draw online. Nagla-live po sa mga burner account sa Facebook po. Nakita natin, traditional yung pagtaya. Makikita nyo sa taas, may mga ledgers pa, yung pangweteng na style. Pero nakita rin ho natin may mga POS. Tapos base do sa pag-imbestiga natin, may mga tumataya rin through online payment platforms, e-wallet. 7 suspect ang arestado sa magkahiwalay na operasyon kagabi. Depensa nila, hindi sila illegal. Alam po namin legal kami. Mayroon pa kaming operator, alam namin legal kami. Kung illegal kami, ba't kayo i-risk yung buhay ng mga anak ko? May anak pa ako nag-aaral. Nagbabala ang DICT na huwag tangkilikin ang mga peking online sugal dahil hindi sigurado kung talagang may papremyo. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. May banat si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sa isang post, sinabi ni Congressman Barzaga na loyal umano si Dizon kay House Speaker Martin Romualdez. Sa 2026 nga raw, marami na namang mamamatay sa baha at magre-resign din daw si Dizon. Agad sumagot dyan ng kalihim. Anya, kilala niya si Romualdez pero hindi raw na maaapektuhan ang investigasyon sa maaanomalyang flood control projects. Kilala ko po si Speaker Romualdez ng matagal na, no? Pero hindi ko naman masasabi na close friend ko siya. Wala po tayong sasantuin kung sino po ang kailangan managot, dapat managot. Pinayagan ng korte na makapagpiyansa si dating Congressman Arnie Teves, pero hindi pa rin siya lalaya. Sa desisyong nilabas ng Manila Regional Trial Court, bailable ng 120,000 pesos ang kaso niya ng pagpatay sa isang bodyguard na mayoralty candidate na si Lester Bato noong May 2019. Giit ng kampo ni Teves, patunay ito na mahina ang mga kaso laban sa dating kongresista at pinupolitika lamang siya. Pero hawak pa rin ng NBI si Teves dahil sa iba pang mabibigat na kaso, kabilang ng pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at 9 na iba pa noong 2023. Giit ng biyuda ni Digamo na si Congresswoman Janice Digamo, kahit lusot si Teves sa isang kaso, tuloy pa rin daw ang laban para sa hustisya. Magtutuos ang Alas Pilipinas at koponan ng Tunisia sa unang game ng FIVB Men's Volleyball World Championship. Yan ang debut match ng Alas sa FIVB na first time ding gaganapin dito sa Pilipinas. Live mula sa MOA Arena sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, ramdam na ba ang excitement dyan? Diego, ongoing na nga ang festivities at kasiyahan sa opening day ng FIVB Men's Volleyball World Championship dito sa MOA Arena sa Pasay City. At ilang sandali na lamang, aabangan na natin ang magiging kampanya ng ating pambansang koponan na Alas Pilipinas.
Pasabog ang naging mga performances kanina. Unang-unang sumalang ang Pinay singer na si Karen Sita at kung saan kinanta niya ang team song ng torneo. Bukod dyan, inabangan din ng maraming fans ang performance ng Korean boy band na Boy Next Door. Inaasahan rin na bibisita ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos at ilang miyembro ng gabinete. Pero ngayon, lahat ay nakatutok na sa magiging kampanya ng Alas Pilipinas laban sa Tunisia. Mula sa lampas isang taong training, dito na masusubukan ang tikas ng ating top volleyball players. Kasalukuyang number 82 ang Pilipinas sa world rankings, pero determinado ang pambansang koponan na ipakitang kayang-kaya nilang makipagsabayan sa top teams. Asahang magpapakitang gilas mamaya si team captain Brian Bagunas, Mark Espejo at Owa Retamar. Sa kabilang banda naman, ranked number 43 ang Tunisia. Experience ang kanilang sasandalan, lalo't sila ang 11-time African champion. Napapanood ang FIVB Games Live sa Pilipinas Live app, habang available ang ilang select live games sa One Sports, One Sports Plus, RPTV, Signal Play at Signal Super. Diego, kahit nga opening game pa lamang ito para sa ating koponan, kailangan must-win mode na kaagad sila dahil kakaunti lamang yung mapaglalaroan nilang games dito sa qualification round. Makakasama nga natin sa Group A ng round na ito ang Egypt, pati na rin ang ranked number 13 sa world rankings na Iran. Yan muna ang latest mula dito sa MOA Arena. Diego? Maraming salamat, Ian Suyu. Usapang volleyball pa rin, nagpapaalam na si Coach Sherwin Meneses sa NU Lady Bulldogs. Sa pagpasok ng UAAP Season 88, si Coach Regine Diego na ang bagong head coach habang si Coach Sherwin ay tututok sa Creamline Cool Smashers para wakasan ang PVL title drought. Sa ilalim ni Coach Sherwin, NU ang defending champion. Ngayon, bagong coach, bagong laban ang haharapin ng Lady Bulldogs. At yan ang sports news ngayong Biyernes. Ako po, si Diego Dario. Maugong ang online usapan ng netizens tungkol sa hiwalayan umano ni na basketball star Richie Rovero at beauty queen turned politician Leren Bautista. Kapansin-pansin daw kasi na dinilit ng couple ang pictures ng isa't isa sa kani-kanilang social media account. Sa account ni Richie, mga picture na lang from their trip 48 weeks ago ang nakapost. January pa raw nang huling makitang magkasama sina Richie at Leren. Wala na rin daw ang sweet posts ng dalawa. Despite the rumor, nakapollow pa rin naman sa isa't isa sina Richie at Leren. Wala pa silang confirmation nor denial tungkol dito. Susunod, dalawang delivery rider dinukot at pinagnakawan umano ng mga nagpakilalang pulis. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hirap na raw umalala kahit pa ang mga pangalan ng kanyang pamilya. At Julia Barreto, nakikipag-break na raw kay Gerald Anderson. Iyan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dinukot at ninakawan umano ng mga pulis ang dalawang delivery rider sa Sampaloc, Maynila. Dinala pa raw sila kung saan-saan at tinakot na papatayin. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Pasado alas 3 ng hapon noong September 9, nagyoyosi sa kanto ng Barangay Balik-Balik sa Sampaloc, Maynila ang delivery riders na sina Chester at Owen. Bigla silang sinugod at tinutukan ng baril ng 7 lalaking nakasibilyan.
Nagpakilala raw silang mga pulis. Parehas pinosasan ng dalawa. Hinalughog din nila ang motorsiklo ni Owen. Isinakay sa itim na sasakyan si Chester habang sa pulang kotse naman si Owen. Bago tuluyang umalis, pinabura umano nila ang mga arrest video sa residenteng nagre-record. Kwento ni Chester, kinuha ng mga pulis ang kanilang gamit. Kabilang na ang mga motorsiklo ni Owen, ang kanilang cellphone, singsing at necklace. Pati raw laman ng e-wallet ni Chester hindi pinalampas. Pinabuksan po sa akin, kinuha po nila yung laman ng 9,000. 10 buwan ko pong inipon yan, ma'am, para po sa 1 taon ng anak ko, pero kinuha lang po nila. Binaklas din daw ng mga pulis ang plaka at conduction sticker ng ginamit na sasakyan. Sinundo po namin yung hepe nila sa headquarters, MPD. Tapos dumiretso po kami sa Montalban. Paikot-ikot po kami ron sa Litex, San Mateo, Marikina. Sinasabi po nila sa amin na isa-salvage daw po nila kami. Makalipas umano ang halos 9 na oras, ikinulong si Owen sa Manila Police District at kinasuhan ng drug-related offense. Habang si Chester dinala ulit sa Sampaloc sa Maynila. Doon siya nakatsyempong tumakas. Dumiretso si Chester sa tanggapan ng Napolcom para ireklamo ang mga pulis na sangkot. Lumabas sa report ng mga pulis, inaresto ang 2 rider dahil sa possession and delivery of drugs, bagay na mariing itinanggi ni Chester. Baka naman nagda-drugs ka? Hindi po, sir. Habang patuloy ang investigasyon, ipinag-utos ni Manila Mayor Isko Moreno ang pag-relieve sa MPD Drug Unit. Naharap na sa patong-patong na administrative case ang 7 pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sugatan ang isang LTO enforcer matapos masagasaan ng motorsiklo sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ayon sa investigasyon, pinara ang rider sa unang checkpoint pero humarurot lang ito. Agad niradyo ng ikalawang LTO team para harangin ang rider pero imbis na tumigil, lalo pang humarurot at nabundol ang LTO enforcer. Dinala sa ospital ang biktima habang arestado naman ang rider na napag-alamang wala palang lisensya. Kakasuhan na rin ng DPWH ang ilang contractor at kanilang empleyado kaugnay ng substandard na flood control projects sa Oriental Mindoro. Kabilang dyan ang kumpanyang konektado sa isang kongresista, pati na rin ang sa pamilya Diskaya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Matapos magsampa ng reklamo kahapon sa Ombudsman, sa susunod na linggo, September 17, may panibagong bugso ng reklamo laban sa mga kontraktor ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, magsasampa ang DPWH ng criminal complaints laban sa SunWest Construction Incorporated. Yan ang kumpanyang itinatag ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sasampahan din ng reklamo ang Elite General Contractor at St. Timothy Construction na pag-aari naman ng mga Diskaya. SunWest ang nakakuha ng 5 kontrata sa Oriental Mindoro, habang tig-iisa naman ang hawak ng Elite at St. Timothy. Pero nang suriin ng DPWH, may mga proyekto raw na ghost projects o hindi kaya substandard ang pagkakagawa. Kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot. Si Zaldico, dating House Appropriations Chairperson, ay nag-divest na raw mula sa SunWest noong 2019. Mariin niyang itinanggi ang aligasyong tumatanggap siya ng kickback mula sa flood control projects. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kasama sa sasampahan ng reklamo si Ko. Ang sigurado, tuloy-tuloy ang pagkakaso ng DPWH. Bukod dyan, ipapa-freeze din sa Anti-Money Laundering Council ang mga asset ng mga akusado. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Lahat ng pa-file natin ng criminal case sa Ombudsman, meron niyang kakambal na proseso para ibalik ang pera ng taong bayan.
Kinumpirma rin ni Dizon na may dismissal order na para kina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at dating Construction Section Chief JP Mendoza ng Bulacan 1st District Engineering Office. Kabilang sila sa binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na nagwaldas ng halos 1 bilyong piso sa iba't ibang kasino. Kasama rin dyan si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na nauna ng sinibak. Kanina, no-show ang BGC Boys sa LTO hearing tungkol sa paggamit ng peking driver's license para makapasok sa mga kasino. Present naman ang kanilang mga abogado. Paliwanag ng kampo ni Alcantara, ibinigay lang sa kanya ang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nadiskubre ang sira at bitak-pitak na bahagi ng isang flood control project sa Nabunturan, Davao de Oro. Ang proyekto higit 2 taon pa lang nang maitayo pero sira na agad. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bitak-bitak na simento, nakatambak na malalaking bato, sira-sirang flood control project. Yan ang tumambad sa non-profit organization na Philippine Anti-Corruption Czar o PACC nang inspeksyonin ang proyekto ng DPWH sa Barangay Bukal sa Nabunturan, Davao de Oro. Pinuntahan din ng News 5 yan. Ito ang flood control project ng DPWH dito sa Pantulian River sa bayan ng Nabunturan sa Davao de Oro, kung saan patuloy nila itong kinukumpuni dahil nasira umano ang nasabing proyekto noong nakaraang taon dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at paglindol sa lugar. Nagkakahalaga ang proyekto ng 57.2 million pesos. Ang kontraktor, Legacy Construction Corporation, na kamakailan lang mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing ito ang may pinakamalaking hawak na flood control project sa gobyerno. Ngayon, inirekomenda ng PACC ang technical audit at malalim na investigasyon. Giit pa nila, dapat sagutin ng kontraktor ang gasto sa pagkukumpuni. Ayon sa LGU, hindi dumaan sa kanila ang proyekto. Samantala, sinubukan ng News 5 na hinga ng pahayag ang DPWH Davao pero wala pa silang tugon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Hindi na raw nakakaalala at nakakakilala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hiling ng kampo niya, itigil muna ang paggulong ng kanyang kaso sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Pinagpaliban na ng International Criminal Court ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman, hiniling ng kanyang kampo na ipagpaliban muna ang lahat ng pagdinig kaugnay ng kasong crimes against humanity. Ang dahilan, naging makakalimutin na raw si Duterte. Sa petisyong isinumite ng kanyang lead counsel na si Atty. Nicholas Kaufman, meron daw cognitive impairment ang dating Pangulo na nakaaapekto sa kanyang memorya pati sa araw-araw niyang pagkilos. Hindi na nga raw maalala ni Duterte ang ilang pangyayari, lugar at kahit kanyang pamilya. Dahil daw dyan, hindi niya naiintindihan ang kasong isinampa laban sa kanya. Hindi na rin daw madadala sa gamutan ang kondisyon ni Duterte. Pero nitong Martes lang, natanong ang anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte tungkol sa kondisyon ng kanyang ama. Ito ang kanyang sinabi. He is 80. Of course, pag 80 ka, you have like ailments, a lot of ailments, no? Sakit yung likod, may diabetes. So I think it's yung mga normal ailments for an 80-year-old, hindi naman yung something that we have to really worry about. But for an 80-year-old, he is pretty strong. Agad namang tumutol ang ICC prosecutor sa hiling ng kampo ni Duterte. Imbis na indefinite suspension ng proceedings, dapat daw maikling pagpapaliban lang ang gawin. Kailangan din daw ng karagdagang pagsusuri para masiguradong totoong unfit to stand trial si Duterte. Ayon naman kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, posibleng nagdadahilan lang ang kampo ni Duterte para hindi matuloy ang paglilitis. Tingin namin exaggerated itong mga sinasabi ni Atty. Kaufman. Wala bang GC ang pamilya at ang legal team? Bakit hindi sila magkakatugma ng sinasabi? Sa sitwasyon ni Duterte, lalo na yung mga mga kiniklaim na mental state, maaari itong masolusyonan. Kaya tingin namin malabo ang archiving or indefinite postponement ng kasong ito. Dapat daw tutulan ng mga biktima ng war on drugs ang petisyon ni Duterte. Hihilingin din nila na magkaroon ng independent experts na tumingin sa dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Umapela si Senador Amy Marcos sa pagbasura ng ombudsman sa reklamo niya laban kay Justice Secretary Boying Rimulya at iba pang opisyal. Kaugnayan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Git ng senadora, hindi pa tapos ang laban at agad-agad siyang naghain ng motion for reconsideration. Sa parehong araw na inilabas ang desisyon at dahil dyan, hindi makakakuha ng clearance si Rimulya para sa pag-a-apply niya para maging sunod na ombudsman. Dati nang sinabi ni Senator Amy na ayaw niyang maging ombudsman si Rimulya dahil baka ipakulong siya at si Vice President Sara Duterte. Wala pang pahayag si Secretary Rimulya. Sa Frontline News Abroad, may person of interest na sa pamamaril sa conservative activist at kilalang Trump ally na si Charlie Kirk. Sa inilabasaan ng mga larawan ng FBI, makikita ang isang lalaking nakaitim, naka-shades at may dalang bag. Naglabas din ng video footage ang FBI kung saan makikita ang isang nakaitim na lalaki na tumalon mula sa isang building sa Utah Valley University. Yan ay matapos ang pamamaril kay Charlie Kirk na agad nitong ikinamatay. Sa ngayon pinaghahanap pa rin ang gunman. Susunod, hindi nga. Gusto raw makipag-break ni Julia Barreto kay Gerald Anderson. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagtulungang sagipin ng mga residente ang isang asong sobrang hyper na nahulog sa manhole. Narito ang report. Sa sobrang hyper, hala! Nahulog sa manhole ang isang tuta sa Hubei, China. Si ating napadaan, nagulantang. Agad niyang chinek si Doggy. Kumuha ng hagdan. Dumating na rin ang tropa ng mga kapitbahay. Teamwork makes the dream work. Unang attempt. Sugod ang kuya, pero umatras dahil may tubig. Round 2, may props na. Kahoy at lubid. Nang maisabit sa collar, sumakses ang rescue. Nailigtas ang tuta, agad hinugasan at ready na ulit makipaglaro. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. Isa pa sa pinag-uusapang hiwalay na rin umano ay sina Julia Barreto at Gerald Anderson. Sa online show ni OG Diaz, nabanggit niyang isang source ang nagsabing gusto na umanong kumalas ni Julia Barreto sa relasyon nila ni Gerald Anderson. Pero giit ng source, patuloy na sinusuyo ni Gerald si Julia. Pinupuntahan din daw ng aktor si Julia kahit tila ayaw na siyang makita ng aktres. Maugong din ang usapang third party sa relasyon, si volleyball player Vanny Gandler. Paglilinaw naman ni OG, si Gerald lang ang makapagbigay linaw tungkol dito. Kapwa wala pang pahayag sina Julia at Gerald sa issue. At yan ang mga showbiz update ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid! Ako po, si Maui David. Alright, at yan ang mga balita at impormasyon na dapat yung malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo kami ulit sa Lunes dito po sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.